Matagal nang ginagawa sa iyo yan? Oh. Hindi ka nagsusumbong sa nanay mo. Natatakot ka. Pero sa mga teacher mo, hindi mo nasabi rin. Hindi rin po. Oh. Bakit kanila binubuli? Gawa-gawa daw po kasi ako ng kwento sa kanila. Tapos pag nalaman nila po parang sasambunutan ganun. Gawain na po nila yun. Madalas mangyari yan. Opo. Nay, masakit to, ano? Dahil ako magulang din. Yung inyong anak, binubulit. Sobrang pang-api. Nung nakita ko yun, napamura ako at nagbihis ako agad. Pumunta ako sa school. Tapos, hindi ko nagustuhan yung mga sinabi nila doon. Sabi ko po sa guidance saka sa teacher, papuntahin niyo po yung nanay, maaga pa naman po. Hindi pa ako uuwi hanggat hindi ko sila nakakausap. Tapos sabi po ng advisor, hindi po ganun kadali yun kasi tatawagan pa yung mga nanay. Di ako, inunawa ko po yun. Okay. Tapos yung may isang teacher po doon na kinakausap po siya, sabi, bakit hindi ka nagsumbong sa nanay mo sa teacher? Sabi niya, natatakot po kasi ako. Tapos parang, ang feeling ko po kasi, pag sinabihan mo yung bata, tinanong mo isang beses, dalawang beses, okay. Pero yung feeling ng bata na parang sinisisi mo pa, na nasaktan na, kaya umalma ako. Sabi ko, ma'am, ano ba gusto mo? Pagalitan ko yung anak ko, na nasaktan na yung anak ko, emotionally, nasaktan ko pa. Hindi ko nga pinagalitan yan eh. Tapos sinagot ako na sabi niya, sige, hindi na kami makikialam dito. Bahala ka na kung magreklamo ka kung saan mo gusto. Sino po nagsabi noon? May teacher pa noon na sinabihan kami na hindi raw nila sagot yung pagpapagamot sa anak ko. Sabi ko kasi, hindi lang isang beses nangyari yan. Baka mamaya may depresya yung ulo ng anak ko, baka nabuuan na ng dugo. Hindi na nga ako nagtrabaho, kakaintindi sa kanila. Tapos makikita mo sinasaktan ng ibang tao. Dinisiplina ko yung anak ko. Miss Cedilia, I'm sure nakarating na po sa inyo at yung insidente. After ng paghaharap nila, nagtanong naman kami kung ano po yun nangyari. At yun nga po yung mga hakbang na napagkasunduan. Yung mga magulang nung naka-offend, sila po yung sasagot dun sa medical expenses ng mga bata. Tapos bibigyan po ng counseling yung parehong bata, yung mga naka-offend, tsaka po yung batang concern. Tapos bibigyan naman po sila talaga ng intervention, pati yung mga magulang po ng mga bata na nakasakit. Dapat ang kasunod noon, mag-isip kayo ng mga plano, mga sistema na hindi na maulit iyon. At dito nakikita ko mukhang may kapabayaan din yung guro. Bakit